Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2341. Hindi napigilan ni Kali na mapangiti ng mapait nang maalala ang kanyang sitwasyon pagpasok sa Starry Sky Battlespace. Hindi ko sana kinuha ang treasure map kung alam kong mangyayari ito. Maswerte siya. Pagkatapos dumaan sa Heart Path, diretso siyang dinala sa panlabas na lugar malapit sa panloob na bahagi ng Starry Sky Battlespace. Marahil ay talagang nasa panig niya ang swerte dahil ilang sandali matapos umalis, natagpuan niya ang bangkay ng isang disipulo mula sa angkan ng Bert na pumasok noong huling pagbubukas ng Starry Sky Battlespace, at nakakuha ng ilang kayamanan mula rito. Mas kahanga-hanga pa, nakakuha siya ng treasure map mula sa storage ring ng bangkay. Nang akala ni Kali ay swerte siya, natuklasan niya na ang storage ring ay nakaprograma na may restriction na automatikong nagpapadala ng impormasyon sa Bert clan, at dinagtagal ay 2 disipulo mula sa angkan ang nagsimulang humabol sa kanya. Bilang Saint Women ng Marver sect at kumpletong antas ng level 3 Paragon, ang kapangyarihan ni Kali ay hindi mas mababa sa mga prodigy na iyon. Gayunpaman, ang mga humahabol ay mga disipulo ng isa sa 8 dakilang angkan ng Eastern Wilderness, bawat isa ay may matinding lakas. Kaya, wala siyang ibang magawa kundi itapon ang lahat ng kayamanang nakuha mula sa bangkay, at itinago na lamang ang mapa ng kayamanan. Lumaban siya habang umaatres at sinusubukang maghanap ng mapagtatagwan. Sa huli, hindi napigilan ni Kali ang 2 humahabol sa kanya. Naisip niya sanang humingi ng tulong, ngunit iniwasan siya ng iba na parang nakakita ng multo nang makita nila ang mga disipulo ng Burke. Matapos maharang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan wala siyang paraan palabas. Naramdaman ng nagpupumiglas na si Kali na malapit nang maubos ang sentro ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang mas malala pa, nagtamo siya ng matinding pinsala. Napalingon siya nang may pagkataranta sa mabangis at mukhang masama na 2 humahabol, at mapait na naisip, kakaladkarin ko sila pababa sa impyerno kasama ko kung iyon ang huling bagay na gagawin ko bago ako mamatay. Inihanda na ni Kali ang kanyang sarili sa pagsira sa sarili. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang pamilyar na boses ang narinig niya, na nag-iwan sa kanya na natigilan. Severin. Tuwang-tuwa si Kali nang biglang lumitaw si Severin. Para siyang ulan na matagal nang hinihintay sa panahon ng tagtuyot. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay may naalala siya at agad na sinabi kay Severin, "Tumakbo ka. Wala kang laban sa kanilang dalawa." Alam na alam ni Kali kung gaano kalakas ang 2 disipulo ng Bert na nauna sa kanya. Lalo na ang may hawak na mahabang espada. Kahit na isa lamang siyang level 3 Paragon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang level 4 Paragon, at walang makakapantay sa kanya sa paraan ng espada. Bagamat alam ni Kali na malakas si Severin, sa huli ay isa lamang siyang level 3 Paragon. Hindi pa kasama rito, magiging 2 laban sa isa ang laban. Hehe, nakikita kong may isa pang hangal na gustong mamatay, sabi ni Lindenberg ang mukhang mas malakas na may nanunuyang ngiti kay Severin. Sa tingin mo ba ay isa kang uri ng bayani na Nagel iligtas sa isang dalagang nasa kagipitan? Bakit hindi ka muna tumingin ng mabuti sa salamin? Pagkatapos ay sumuntok si Lindan, na nagpakawala ng isang nagliliwanag na enerhiya ng kamao. Ang dumadagandong na kapangyarihan ng dugo at enerhiya sa paligid niya ay naging isang umuungal na multo ng dragon. "Ha! Tingnan natin kung ano ang magagawa mo," mahinahong sabi ni Severin. Kasabay nito, itinaas din ni Severin ang kanyang kamay, at ang kanyang Truson Fist ay sumalpok ng may napakalaking puwersa. Sa isang iglap, isang dumadagandong na momentum ang damaloy sa mabituan na kalangitan habang ang sinag ng kamao na kumikinang ng may walang kapantay na kapangyarihan ay bumagsak patungo sa 2 disipulo ng Burke. Kasabay nito, isang nakakatakot na shockwave ang sumira sa nakapalibot na mabituin na kalawakan, na lumikha ng mga bitek sa kawalan. Ang 2 disipulo ng Burke ay napalipad ng daan-daang yarda. Muntik nang hindi makaiwas sina Hector at Lyndon sa nakamamatay na atake ni Severin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at solemna. Si Hector, bagamat tiwala sa kanyang kapangyarihan, ay sineryoso ang sitwasyon.
Nang makitang magkakilala sina Severin at Kali, napagtanto niya na maaaring hindi siya ang magiging kalaban kung magsasama-sama silang dalawa. Lalo na kung isa sa alang-alang ang atake ni Severin na True Sun Fist, kitang-kita na ang kanyang kapangyarihan ay kahanga-hanga rin. Sa kaisipang iyon, binawi ni Hector ang kanyang agresibong tindig at kinausap si Severin. Natatakot akong may hindi pagkakaunawaan, kapatid. Miyembro ako ng angkan ng Burke mula sa Eastern Wilderness. Kinuha ng babaeng ito ang isang mahalagang bagay na napakahalaga sa aking pamilya. Sana ay hindi kanya malinlang. Maingat na pinagmasdan ni Hector ang ekspresyon ni Severin matapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang angkan ng Burke ay isa sa 8 dakilang angkan ng Eastern Wilderness, na kilala sa buong Blue Realm. Ang isang ordinaryong Level 3 Paragon, kapag narinig ang pangalan ng mga Burke, ay manganginig sa takot. Kung isa sa alang-alang ang pambihirang husay sa pakikipaglaban na ipinakita ni Severin kanina, ayaw ni Hector na palalain pa ang sitwasyon. Sa halip, siya ang nagkusa na ibunyag ang kanyang kaugnayan. Nang marinig ni Severin ang pag-amin ni Hector, nanatiling kalmado at hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, at walang ipinapakitang emosyon. Umalis kayo, simpleng sabi ni Severin. Hindi napigilan ni Linden ang kanyang galit nang marinig niya iyon. Biglang umumbok ang kanyang mga kalamnan, na dahilan para mas lalong lumaki ang kanyang pangangatawan. Paano mo nagawang makialam sa mga gawain ng angkan ng Burke? Namula ng gusto ang mukha ni Linden habang galit na sumisigaw. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Hector. Walang paraan para makatakas si Kali gayong matagal na nila itong hinabol at malapit na siyang mahuli. Napakahalaga ng treasure map na kinuha ni Kali sa mga Burke. Hindi nila kayang hayaang makialam si Severin. Mahigpit na hinawakan ni Hector ang kanyang espada, at walang pakialam na sinabi, dahil hindi ka tatabi, maghanda kang mamatay. Iwinasiwas niya ang kanyang mahabang espada, at isang nakakatakot na aura blade ang tumagos sa mabituan na kalangitan. Pinutol nito ang kawalan na parang isang matalas na talam na humihiwa ng papel, at agad na lumikha ng ilang bitik sa walang laman na espasyo. Napangisi si Severin sa nakita. Isa ka pa lamang level 3 Paragon, ngunit napaka-arrogante mo. Sky Soil Heptagold Sword Energy Slash. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang Scarlet Sky Sword ay kumikinang sa espiritual na liwanag. Kasabay ng mabilis na pag-ugoy, nagumuhit ng arko ng gasukle na buwan, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumabog. Isang sinag ng espada, na umaabot ng libu-libong milya, ang sumikat mula sa lupa. Hindi mabilang na misteryosong Sky Soil Heptagold Sword Energy ang namuo sa sinag ng espada, at ang nakakatakot na aura ay agad na winasak ang kawalan sa daan-daang yarda sa lahat ng direksyon. Maging ang mga elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy ay naging alikabok bago pa man sila lumabas ng umuugong. Kasabay ng isang malakas na dagandong, ang katawan ni Hector ay agad na ipinadala sa ibang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Linden sa takot nang masaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Masakit niyang nalalaman na ang kapangyarihan ni Severin ay higit na nakahihigit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Linden upang tumakas. Gayunpaman, hindi yun pinabayaan ni Severin. Muling inihagis niya ang kanyang Scarlet Sky Sword, na nagpadala ng isang napakalaking Sky Soil Heptagold Sword Energy na marahas na tumama kay Linden. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang katawan ni Linden. Sa kanyang mga huling sandali, tinitigan ni Linden si Severin ng may takot, hinanakit, at kawalan ng paniniwala habang nagwawakas ang kanyang buhay. Ha! Huwag kayong masyadong mayabang ngayon. Pagbabayarin kayo ng mga Burke para dito. Nanghihina na ng palala ang puwersa ng buhay ni Linden sa bawat sandali, at noon lamang nagising si Kali sa kanyang pagkabigla. Napatitig si Kali kay Severin nang may pagtataka. Napatay mo ba sila sa isang atake lang? Ngumiti si Severin. Maliliit na fries lang sila kaya hindi na kailangang makipagpalitan ng daan-daang galaw sa kanila. Labis na nagdududa si Kali sa sinabi ni Severin. Paano nangyari na ang dalawang disipulo ng Burke na matagal nang humahabol sa kanya ay hindi man lang nakayanan ang kahit isang atake mula kay Severin? Malumanay nang umiti si Severin nang makita ang matinding pagdududa ni Kali. Kumusta ang mga sugat mo? Seryoso ba ang mga ito, tanong niya?
Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng 2 healing pills mula sa kanyang storage ring at inihagis ang mga ito kay Kali. Mabuti na lang at hindi gaanong malalakas ang mga disipulo ng Burke, kaya madali silang napatay ni Severin. Kung ibabatay sa kondisyon ni Kali, maaaring hindi na siya nakaligtas ng buhay. Walang pakialam si Severin kung buhay o patay na si Kali. Kahit na napakaganda ni Kali at miyembro ng Morver sect, hindi tinatabla ng kagandahan ni Severin ang kanyang kagandahan matapos gumugol ng mahabang panahon kasama ang kanyang maraming asawa. Ang focus ni Severin ay nasa treasure map lamang na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Burke. Napabalikwas si Kali sa kanyang pagkatulala nang marinig ang magnetic at banayad na boses ni Severin. Huminga siya ng malalim at kumislap ang kanyang mga esmeralda na mata nang matitigan niya si Severin. Tinanggap niya ang mga pills na panggamot at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat Severin sa pagliligtas sa akin. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan sa akin magpakailanman." Maaaring patay na siya noon kung hindi dahil sa intervention ni Severin. Habang hinahabol siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Kanina lang, naghanda pa nga siyang sirain ang sarili para mapatay ang dalawa pa. Gayunpaman, ang biglaang pagsagap ni Severin ay muling nagpaningas ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi pinansin ni Severin ang pasasalamat ni Kali, at prangkang nagtanong, bakit ka hinabol ng mga Burke? Siguradong may mahalagang kayamanan na kasama. Natigilan si Kali. Inakala niyang tinulungan siya ni Severin dahil sa kanilang ibinahaging katayuan bilang mga cultivator ng South Sky o marahil naakit sa kanyang hitsura sa isang tipikal na senaryo ng bayaning nagligtas sa dalagang nasa kagipitan. Huwag sabihin sa akin na alam din niya ang tungkol sa mapa ng kayamanan na isip niya nang may pagkabigla. Pakiramdam niya ay may isang pares ng di nakikitang kamay na humawak sa kanyang puso na medyo nagpabalisa sa kanya. Shit! Halos hindi ako nakatakas sa mga Burke gamit ang buhay ko at ngayon ay kailangan ko pang harapin si Severin. Patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon na parang may pinagdadaanan siyang panloob na pakikibaka. Talaga bang mawawala sa kanya ang mapa ng kayamanan na pinaghirapan niyang protektahan? Kahit na iniligtas siya ni Severin, ayaw pa ring ibigay ni Kali ang mapa ng kayamanan. Tutal isinugol niya ang kanyang buhay para matiyak na hindi ito mahuhulog sa mga kamay ng mga disipulo ng Burke. Napansin ang pagkabalisa ni Kali, hindi agad siya pinilit ni Severin na ibigay ang mapa ng kayamanan. Ngumiti siya na sinusubukang pakalmihin ito at pagkatapos ay nagsalita. Bakit hindi mo muna inumin ang mga healing pills? Malamang na may ibang ipinadala ang mga Burke para sa iyo dahil napatay na ang dalawa. Maaaring mas mahirap para sa atin ang makatakas mamaya kung hindi tayo aalis ngayon. Ang angkan ng Burke ay hindi isang maliit na sekta. Isa sila sa 8 dakilang angkan ng Eastern Wilderness na may taglay na matinding impluensya at kasaysayan na kinabibilangan ng isang immortal na ninuno. Kapag napatay ang mga disipulo ng mga pangunahing angkan na ito, ipapasa nila ang impormasyon sa kanilang mga kalapit na kamag-anak. Batay sa pag-uusap ni Kali kay Hector, alam ni Severin na napakahalaga ng mapa ng kayamanan na dala niya sa angkan ng Burke at walang alinlangang hindi sila basta-basta susuko. Kaya ligtas na isipin na tiyak na magpapadala sila ng mas marami pang disipulo nila upang tugisin siya. Si Kali na nagsasaya sa ginhawa ng pagtakas sa kamatayan ay agad na bumalik sa realidad nang mabanggit ang mga humahabol. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para sa pag-uusap. Lalo na't isinasaalang-alang ang katotohanang ang kanyang kapangyarihang lumaban ay lubhang nabawasan matapos magtamo ng malubhang pinsala. Kahit na may mga pills na pampagaling, aabutin pa ng ilang oras bago tuluyang makabawi sa kanyang tugatog na estado. Sa panahong ito, hindi na niya kayang magkaroon pa ng mga pinsala. Kung hindi, lalo lamang nitong lalala ang kanyang kondisyon at posibleng magkaroon ng malaking pinsala. Nakaramdam si Kali ng pagmamadali sa pag-iisip ng mga potensyal na humahabol. Alam niya na sa kanyang mga pinsala, kahit na makatakas siya, malamang na maabutan din siya ng mga disipulo ng Burke. Kaya, ang tanging mabisang opsyon ay ang maglakbay kasama si Severin upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nako, ang mapa ng kayamanan na ito ay mas parang sumpa kaysa sa isang sumpa na isip ni Kali.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa siya ng desisyon. Tama ang hula mo. Ang dahilan kung bakit ako hinahabol ng mga Burke ay dahil gusto nila ang mapa ng kayamanan na dala ko, mapait na sabi ni Kali. Dahan-dahan niyang ikinwento kung paano niya aksidenteng nakuha ang mapa ng kayamanan mula sa bangkay ng isang disipulo ng Burke habang papasok siya sa Starry Sky Battlespace. Matapos makinig sa kanyang kwento, medyo nagulat si Severin. Si Kali nga ay pinalad na makakita ng mapa ng kayamanan habang naglalakad lamang. Matapos ang unang sorpresa, medyo naguluhan si Severin. Anong uri ng kayamanan ang nasa mapang iyon na magiging dahilan para walang humpay na habulin ng mga Burke si Kali? Kahit na ito ay isang halamang gamot mula sa ikapitong baitang o isang bihirang material tulad ng metal na oro, ang mga naturang bagay ay maaaring hindi maituring na tunay na kayamanan sa paningin ng mga Burke dahil sa kanilang malalim na pinagmulan. Gayunpaman, matapos maobserbahan ang determinasyon sa paghabol nina Hector at Lyndon kay Kali, hinulaan ni Severin na anuman ang nakatago sa mapa ng kayamanan ay may malaking kahalagahan para sa mga Burke. Nang matapos ni Kali ang kanyang kwento, napansin niya ang isang kislap ng interes sa mukha ni Severin. Nakahinga siya ng maluwag dahil ang kanyang kaligtasan ay sigurado hanggat nagpapakita ng interes si Severin. Tiwala siyang matatalo ni Severin ang sinumang ipapadala ng mga Burke para tugisin siya gamit ang kanyang kahanga-hangang kapangyarihang lumaban. Severin, wala akong pakialam kung ibahagi ko sa iyo ang mapa ng kayamanan pero dapat mong tiyakin ang aking kaligtasan. Kahit papaano hindi mo maaaring hayaang magtagumpay ang mga disipulo ng Burke sa paghuli sa akin. Tuwang-tuwa si Severin na aktibong humihingi ng kooperasyon si Kali. Nasaan ang mapa ng kayamanan? Tingnan ko. Agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Kali nang marinig niya iyon. Nababaliw ka na ba? Hindi ka man lang nangako na poprotektahan mo ako at hinihingi mo na ang mapa ng kayamanan. Darating na ang mga Burke. Wala na tayong masyadong oras na iinip na sagot ni Severin, na iniisip na hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Kali ang pagkaapurahan ng kanilang sitwasyon. Sa anumang kaso isa lamang itong pagkakataon. Maraming pagkakataon sa malawak na kalangitan ito na puno ng mga bituin. Ang isa pang dagdag o isa pang bawas ay hindi makakagawa ng malaking pagkakaiba, hindi ba walang pakialam na dagdag ni Severin? Ang katotohanang hindi niya sapilitang kinuha ang mapa ng kayamanan ay nagpapakita na ng malaking paggalang sa Marver sect. Biglang nakaramdam ng pagkainis si Kali sa kabastusan ni Severin. Bilang Saint Women ng Marver sect sanay siyang trituhin ng may lubos na paggalang sa South Sky. Sa katunayan hindi pa siya tinitrato ng ganito kabastos ng isang lalaki. Minura niya sa isip si Severin dahil sa pagiging bastos niya sa kanya. Gayunpaman naalala niya ang bagong grupo ng mga humahabol kaya atubili niyang kinuha ang isang mukhang sinaunang mapa mula sa kanyang storage ring at inihagis ito kay Severin. Ayan, kunin mo na. Kabanata 2345. Ang mapa ay iginuhit sa isang hindi kilalang balat ng halimaw at marahil dahil sa katandaan nito may mga bakas ito ng pagdilaw. Inabot ni Severin ang kamay, sinalo ang lumilipad na mapa at maingat itong sinuri. Ang harapang bahagi ay nagtatampok ng isang ruta ng mabituin na kalangitan na ang huling destinasyon ay malapit sa isang nagliliwanag na planeta. Sa kabilang bahagi mayroong isang sipi na isinulat ng isang taong nagngangalang Troy Burke. Inilarawan ng sipi kung paano aksidenteng natuklasan ni Troy ilang daang taon na ang nakalilipas ang Lumigold sa kailaliman ng Starry Sky Battlespace. Noong panahong iyon ang paglitaw ng Lumigold ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Starry Sky Battlespace na naging dahilan upang maglaban-laban ang lahat ng mga prodigy sa loob nito. Sa huli nakuha ng may-ari ng mapa ng kayamanan ang Lumigold gamit ang kanyang nakahihigit na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagawa niyang makatakas mula sa paghabol ng mga prodigy ngunit namatay lamang sa matinding pinsala sa isang higanting bituin. Bago siya pumanaw iginuhit ni Troy ang lokasyon kung saan niya inilibing ang Lumigold sa mapa. Kasabay nito naglapat siya ng isang paghihigpit dito. Isang abiso ang agad na ipapadala sa mga Burke na nasa Starry Sky Battlespace kapag may nagbukas ng mapa. Pagkatapos niyang basahin ang mapa itinaas ni Severin ang kanyang ulo at tiningnan ang galit na mukhang si Kali ng may pagtataka. Bilang tugon sa nagtatakang tingin ni Severin malamig na tumango si Kali at tumalikod.
Medyo nakakatawa kay Severin na makita ang dismayadong ekspresyon ni Callie. Hindi nakapagtataka na nag-aatubili siyang ibigay ang mapang ito. Anuman ang nakatago ay talagang mahalaga. Ang kayamanang minarkahan sa mapa ay hindi isang halamang gamot o ang karaniwang matatagpo ang metal oro. Sa halip ito ay Lumigold. Ang Lumigold ay isa sa 10 banal na ginto, isang espesyal na material na ginagamit sa paggawa ng mga pananggalang na banal na sandata. Ito ay isang kayamanan na kahit ang isang Royal Paragon ay kaiinggitan. Sa buong Blue Realm tanging ang mga pangunahing sekta, mga maimpluwensyang pamilya tulad ng mga nasa East Plain at ang Great Flare Dynasty kasama ang kanilang pambansang sagisag ang nagtataglay ng tunay na pundasyong lakas sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga pananggalang na banal na sandata. Ang isang pananggalang na banal na sandata ay maaaring magpakawala ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan lalo na sa mga oras ng matinding panganib para sa isang sekta. Hindi nakapagtataka na walang humpay na hinahabol ng mga Burke si Callie. Matapos maingat na itago ang mapa ng kayamanan nagsalita si Severin sa malumanay na tono. Isa kang maswerteng babae Callie. Ang Lumigold ay isang kayamanan na kahit isang Royal Paragon ay kaiinggitan. Talagang humanga siya sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Callie. Simula nang pumasok sa Starry Sky Battlespace nakatagpo si Severin sa isang mabituin na lugar ng higanteng halimaw matapos dumaan sa Heart Path. Matapos talunin ang higanteng halimaw na ito, naharap siya sa isang pagtatambang mula kay Alva. Kalaunan kinailangan niyang labanan sina Humbert at Blake. Bagamat sa huli ay nanalo siya sa lahat ng kanyang mga labanan at nakakuha ng mga kayamanan sa proseso hiniling pa rin niya na sana ay mapalad siya katulad ni Callie. Ang swerte ni Callie ay tila napakaganda. Pagpasok sa Starry Sky Battlespace hindi inaasahang nakakuha siya ng isang mahalagang mapa ng kayamanan, at ang kayamanan ay walang iba kundi ang maalamat na Lumigold, isa sa 10 banal na ginto. Kaya paano hindi maiinggit si Severin sa kanya? Nang marinig ito malamig na sinabi ni Callie, "Ngayong naibigay ko na sa iyo ang mapa ng kayamanan nangangako ka bang poprotektahan mo ako?" Nang makitang medyo galit pa rin si Callie, ngumiti si Severin at sinabing, "Halika na. Hindi mo kailangang magalit. Nasa iyo ang aking mga salita na aalagaan ko ang sinumang maglalakas loob na saktan ka mula ngayon." Sa wakas bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Callie. Mabilis niyang ininom ang mga tableta na panggamot umupo nang nakakrus ang mga paa sa lupa at sinimulang pinuhin ang tableta upang maging purong espiritual na enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Nagsimulang bumalik ang kulay ng mga pisngi ni Callie matapos lunukan ang mga tableta. Ang kanyang cultivation na malapit nang bumagsak ay naging matatag at ang kanyang mahinang aura ay nagsimulang lumakas. Pagkalipas ng 15 minuto gumaling na ang karamihan sa kanyang mga pinsala. Tumayo siya at sinabi kay Severin, "Tara na." Tumango si Severin bilang pagsang-ayon dahil mukhang maayos naman ang kanyang itsura. Ang figure ni Severin ay naging isang guhit ng liwanag habang naglalaho mula sa kanyang kinaroroonan. Di nagtagal pagkatapos umalis sa bahaging iyon ni Severin isang grupo na nakasuot ng kasuotan ng Burke ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan kung saan nananatili ang mga labi ng mga puwang. Ang grupo ay may bilang na mahigit 10 individual bawat isa ay nagpapakita ng isang aura na kasing lakas ng matatayog na bundok na halos lahat ay mga level 3 o level 4 na Paragon. Lalo nakapansin-pansin ang binata na nangunguna sa kanila. Ang kapaligirang nakapalibot sa kanya ay kapantay ng lawak ng isang dagat ng mga ulap. Ang aura ng kanyang perpektong antas ng level 5 Paragon na nakamit ay nagbuwag sa mga natitirang elemento sa nakapalibot sa larangan ng digmaan. Nakasuot ng isang maningning na itim na damit na may gininto ang mga sinulid na parang sutla na bumubuo ng mga disenyo na parang ulap siya ay nagsuot ng mga batang kulay lilang ginto at nagtataglay ng isang medyo mapang-akit na kagwapuhan. Ang mga makakakita sa kanya ay madarama na ang kanyang mukha ay kahawig ng isang maharlika. Gayunpaman sa sandaling iyon siya ay may malungkot at malungkot na ekspresyon. Nang dumating ang kanyang mga kasamahan ng kanilang tingin ay napunta kay Linden at sa dalawang lalaki na ngayon ay halos nakahandusay na parang mga bangkay. Namutla ang batang pinuno at ang kanyang pagkalungkot ay halos maiyak na. "Tumakas ba ang salarin?" Ang tono ni Jerry ay kasing lamig ng malamig na hangin na humahampas sa isang sinaunang yelo.
Tila sapat ang talas nito upang hiwain ang laman at buto na parang talam na bakal. Ang maraming disipulo mula sa Burke ay nagngangalit sa galit ng masaksihan ang dalawang walang buhay na katawan sa bukid. Sino ang may gawa nito? Sino ang maglalakas loob na pumatay sa isa sa ating mga disipulo? Ang tapang ng taong ito, itinuturing ba nila tayong mga hangal? Nang matanggap ang senyales ng paghihirap mula kay Hector bago siya pumanaw, ang mga nagsasanay sa Burke ay nagmadaling pumunta sa pinangyarihan, ngunit sinalubong lamang sila ng nakakapangilabot na tanawin ng ilang mga bangkay. Sinumang nasa kanilang kalagayan ay magagalit sa kanilang makikita. Wala na roon ang mapa ng kayamanan na kanilang nakuha at wala silang ideya kung sino ang pumatay sa isa sa kanilang mga kamag-anak. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jerry habang tinitingnan niya ang kanyang grupo na nagpapahayag ng kanilang galit. Ayon sa impormasyong natanggap nila, si Kali ay walang humpay na hinabol at nauwi sa malubhang sugat. Hindi niya kayang tapatan ang dalawa ni na Hector, kaya ang pagkamatay ni Hector ay nagsilbing ebidensya lamang na may ibang partido na sangkot. Habang kinukumpleto ni Jerry ang mga posibilidad, ang kanyang mukha ay lalong naging mapanglo at sumigaw siya sa mahinang boses. Wala akong pakialam kung sino ang taong iyon o kung saan siya nagmula. Dahil pinukaw niya ang ating pamilya, sisiguraduhin kong magdurusa siya kahit sa kamatayan. Mabilis na lumapit si Jerry sa gitna ng larangan ng digmaan at nagmanipula ng ilang mga selyo ng kamay upang madama ang natitirang aura. Isang mata ang lumitaw sa kanyang noo na nagliliwanag ng isang gininto, ang banal na liwanag na nag-scan sa paligid. Tila may kakayahang tumagos sa kawalan. Sa ilalim ng tingin ni Jerry, ang oras sa paligid niya ay nagsimulang dahan-daang bumalik. Ito ay isang pambihirang gawa kahit para sa isang Paragon. Ang mga Paragon ay karaniwang hindi nakakakita, lalo na ang pagmamanipula ng oras. Kahit ang isang maliit na lugar ay lampas sa kanilang kakayahan. Para makamit ang ganitong kahusayan, kailangan mong umakyat sa Royal Paragon upang unawain ang masalimuot na aspeto ng langit at lupa at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa espasyo. Ang ikatlong mata ni Jerry na pinaggana ng kapangyarihan ng kanyang celestial bloodline ay tumama sa mga bakas ng espasyo ng larangan ng digmaan at nagbigay daan sa kanya upang makabalik sa nakaraan. Nasaksihan ng sagupaan sa pagitan ni Severin at Hector na pagtanto ni Jerry ang direksyon kung saan umalis sina Severin at Kali. Pagkaraan ng ilang sandali, pumikit ang kanyang ikatlong mata at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Patungo sila roon. Sa kalaliman ng mabituan na langit, dalawang guhit ng liwanag ang kumislap sa kalangitan na parang isang kometa, na napapalibutan ng hindi mabilang na kumikinang na mga bituin. Mahigit kalahating oras na ang lumipas mula nang umalis sina Severin at Kali sa larangan ng digmaan. Sa panahong iyon, lumipad sila ng buong bilis at nalakbay ang distansya na ilang libong milya. Sa wakas, isang maliwanag na planeta ang unti-unting lumitaw sa hindi kalayuan. Tinitigan ni Severin ang kumikislap na bituin sa harap niya at kinuha ang mapa ng kayamanan upang maingat itong suriin. Pagkalipas ng ilang segundo, masayang sinabi niya kay Kali na ito dapat ang lugar na minarkahan sa mapa ng kayamanan. Medyo napangiwi si Kali nang marinig niya iyon, kahit na sa simula ay puno ng pag-asa. Bagamat nasa pag-aari ni Severin ang mapa ng kayamanan, ang kanilang kooperasyon ay nangangailangan sa kanila na ibahagi ang mga gantimpalang maani. Ang pananatiling buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng Lumigold, at ang mga Burke ay sunod-sunod na humahabol sa kanila. Kung nag-iisa si Kali, ang pagkuha ng Lumigold na minarkahan sa mapa ng kayamanan ay maaaring ikinamatay niya at ng kanyang kayamanan, dahil walang humpay na hinabol siya ng mga Burke dahil sa simpleng katotohanan na hinahanap din nila ang Lumigold. Sa kabila ng pagbabahagi nito kay Severin, ang kanilang kooperasyon ay maaaring mag-alok ng iba pang mga pagkakataon, na marahil ay isang bahagi pa nga sa Lumigold. Bagamat hindi siya lubos na nasiyahan sa sitwasyon, tinanggap ni Kali na kailangang mangyari ang mga bagay-bagay. Napansin ang mga bahid ng paghihirap sa mukha ni Kali, ngumiti si Severin at hinimok siya na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito bago pa man mag-react ang mga Burke. Walang humpay ang mga Burke sa kanilang paghabol at hindi agad susuko. Kaya naman naging prioridad ang pagkuha ng kayamanan bago dumating ang mga humahabol sa kanila.
Maaaring may husay sa pakikipaglaban si Severin na sapat na malakas para patayin ang isang level 5 Paragon, ngunit mas gugustuhin niyang iwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. Napatay na niya si Halbert na nagmula sa Yellow Ghost Tribe, at na-offend din niya ang mga Menzies at Burke. Dahil alam ni Severin ang kanyang mga limitasyon laban sa mga level 7 Paragon at mga banal na tagapagmana, ayaw niyang magdulot ng karagdagang alitan. Sa kailaliman ng Starry Sky Battle Space, ang mga engkwentro sa mga mahiwagang puwersa ng mga pangunahing puwersa ay lalong titindi. Kung magkaisa sila laban sa kanya, wala nang magagawa si Severin kundi ang tumakas para sa kanyang buhay. Tinanggap ni Kali ang pagmamadali ng sitwasyon at tumango bilang pagsang-ayon kay Severin. Lumapag silang dalawa sa planeta, at agad na inilabas ni Severin ang kanyang Divine Sense upang iskan ang buong ibabaw ng planeta. Pinalamutian ng malalagang halaman at mga palumpong, ang planeta ay sapat na maliit kaya't hinanap ni Severin ang buong ibabaw ng walang kahirap-hirap. Isang nakatagong hadlang sa isang butas ng isang malaking bundok ang nakakuha ng atensyon ni Severin. Ang mga pagbabago-bago na nagmumula rito ay napakahina kaya't lubos itong hindi mapapansin ng mga hindi magbibigay pansin. Sa kabila ng maingat na lokasyon nito, mabilis na natukoy ng makapangyarihang banal na pandama ni Severin ang mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na inilalabas ng nakatagong pormasyon. Tuwang-tuwa sa natuklasan, sinenyasan ni Severin si Kali na sumama sa kanya. Sabay silang pumailang lang sa ere at dumiretso sa nakatagong restriction. Dumating sina Severin at Kali sa bunganga sa loob lamang ng ilang segundo. Sa harap nila ay isang yungib na halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang patong ng mga asol na alon na tumatakip sa banal na pandama ni Severin. Base sa aura na nagmumula sa paghihigpit, napagpasyahan ni Severin na ang practitioner ng Burks na nagtayo nito ay hindi maaaring higit pa sa level 8 Paragon. Ang mga practitioner sa ganitong antas ay nagsimula ng maunawaan ang kapangyarihan ng langit at lupa, na may kontrol sa mga patakaran ng kalawakan. Bagamat hindi kasing lakas ng mga Royal Paragon, kaya nilang manipulahin ang kawalan at mag-navigate sa mga black hole. Gayunpaman, ang kanilang pag-unawa sa kapangyarihan ng langit at lupa ay payak pa rin, at ang anumang uri ng paghihigpit o banal na pamamaraan ay kailangan pa ring umasa sa kanilang kapangyarihan. Hindi malaman ni Severin kung posible bang bumuo ng isang estratehiya na maaaring sumira sa paghihigpit, kaya kinailangan niyang gumamit ng purong puwersa bilang pansamantalang solusyon. Humarap siya kay Kali at nagbilin na naghahanda na siyang basagin ang restriction at manatili itong alerto. Tumango si Kali at sinabing gagawin niya iyon at huwag na siyang alalahanin, mag-focus na lamang si Severin sa gawain. Kinilala niya ang kanyang limitadong kakayahan laban sa restriction at naunawaan na si Severin lamang ang may kakayahang kailangan para sa gawaing iyon. Dahil naiintindihan ni Kali ang sitwasyon, tumango si Severin at nagpakawala ng isang malakas na daluyong ng espiritual na enerhiya. Tumagos ito sa mga ulap ng planeta, at ang kanyang True Sun Feast ay sumikat ng kasing liwanag ng araw habang naipon ng isang kakilakilabot na aura at naghanda na sumalakay. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang malabughaw na restriction ay sumuko sa makapangyarihang puwersa ng True Sun Feast ni Severin. Parehong labis na natuwa sina Severin at Kali nang mabasag ang restriction, at hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagpasok sa kuweba. Laking gulat nila nang isang ginintoang sinag ang lumabas mula sa kuweba, na naging isang banal na liwanag na nagliwanag sa kalangitan ng milya-milya. Sa sandaling iyon, ang planeta ay naging pinakamaliwanag sa buong kalangitan. Ang mga ginintoang ilaw ay umikot at nagsalikop, na bumubuo ng mga disenyong celestial na nagpalamuti sa kalangitan. Ang ekspresyon ni Severin ay lubhang nagbago nang makita ang nangyari. Nagbabala siya ng mabilis na bilasan nila dahil lumitaw na ang Lumigold at maaaring masaksihan ng lahat ng malapit sa kanila ang pambihirang palabas na iyon. Hindi nakita ni Severin at Kali ang ganitong kahanga-hangang pagpapakita na kaakibat ng pagsilang ng Lumigold. Mabilis na tumugon si Kali sa utos ni Severin, iniunat ang kanyang kamay upang pakawalan ng isang lambat ng mga itim na ilaw mula sa kanyang mga daliri na nag-aalis ng nagliliwanag na liwanag. Nang magawa na niya ang kanyang bahagi, ipinaalam niya kay Severin na ang pormasyon kanyang nilikha ay hindi na magtatagal.
Ang Lumigold, na kilala bilang isa sa 10 banal na ginto, ay nagpasiklab ng mga bagyo sa pagsilang nito. Naakit pa nga nito ang atensyon ng mga Royal Paragon. Ang hindi pangkaraniwang kababalaghan ay patunay ng mga natatanging katangian nito, dahil kahit ang pinakamatataas na material tulad ng metal na oro ay hindi maaaring maging sanhi ng ganitong mga pangyayari. Sumugod si Severin sa kuweba sa sandaling mailunsad ang pormasyon ni Kali. Kasabay nito, ang penomeno sa itaas ng planeta ay nakaakit na ng atensyon ng mga prodigy sa loob ng malawak na radius. Nagliwanag ang langit at lumitaw ang mga ginintoang lotus mula sa lupa. Ito ba ang pagbubunyag ng mga kayamanan sa langit? Hindi ito maaaring maging isang ordinaryong kayamanan. Kahit ang metal na oro o mga halamang gamot sa ikapitong baitang ay hindi kailanman makakagawa ng ganitong mga pangyayari. Bilasan ninyo. Kailangan nating angkinan ang kayamanang ito sa ngalan ng Great Flare. Habang sinusundan ng mga Burke ang aura sa mabituin na kalangitan, agad nilang nasaksihan ang biglaang paglalahad ng isang pambihirang celestial na pagpapakita. Labis silang nagulat nang mapagtanto nila na ang kababalaghan ay nagbabadya ng paglabas ng Lumigold. Si Jerry, ang pinuno, ay lalong nabalisa sa sandaling iyon, hindi dahil sa pag-aalala na baka mauna si Severin at ang kanyang grupo, kundi dahil sa takot niya na ang celestial na palabas ay makaakit ng atensyon ng iba pang mga henyo na mandirigma. Dala ng mga nakaraang karanasan kung saan namatay ang nakaraang henerasyon ng mga disipulo ng Burke habang nakikipagkompetensya para sa Lumigold laban sa iba pang mga henyo, sumigaw siya na bilasan nila at kailangan nilang makuha ang Lumigold bago ang iba. Umapaw sa kanila ang pakiramdam ng pagmamadali habang inilalabas nila ang kanilang espiritual na kapangyarihan at nagmamadaling lumipad patungo sa mabituin na kalangitan. Matapos makatawid si Severin sa pintuan ng pinaghihigpitang lugar, natuklasan niya ang isang malawak na kuweba na tila inukit ng kamay at nilagyan ng mga bangko at mesa na bato. Ang kuweba, bagamat hindi kalakihan, ay naglalaman ng ilang mga bagay na nakasabit sa gitna, na pawang nababalutan ng isang paghihigpit. Sa loob ng unang paghihigpit ay may 2 piraso ng metal. Ang isa ay kasing laki ng kamao ng sanggol at ang isa naman ay halos kasing laki ng walnut. Naglalabas ang mga ito ng ginintoang liwanag, na may aura na tila nag-uutos sa mga tuntunin ng langit at lupa. Si Kali, na nasa likuran ni Severin, ay hindi napigil ang mapasigaw na Lumigold. Bagamat marami nang nasaksihan si Severin noon, ang pagkakita sa Lumigold ay labis pa ring ikinagulat niya. Ang 2 piraso ng Lumigold, isa na mas malaki at isa na mas maliit, ay higit pa sa anumang kayamanang natagpuan niya noon. Ang aura at mga banal na alon ng kapangyarihang nagmumula sa mga ito ay walang kapantay, higit pa sa mahalagang metal na oro. Pinigilan ni Severin ang kanyang pananabik at inilipat ang kanyang tingin mula sa Lumigold patungo sa ilang bagay sa tabi nito. Sa isang mataas na patungan sa tabi ng Lumigold ay isang maliit na puno na kulay kahel at pula. Ang puno ay kahawig ng isang palumpong na may korona na 3 maliliit na prutas. Ang mga prutas na kasing laki ng hinlalaki ay naglalabas ng mga alon ng mainit na enerhiya at isang malakas na halimuyak na tila nakapagpapagaling. Ang aroma pa lamang ay nakapagpaluwag sa hadlang sa katawan ni Severin at nag-iwan sa kanya ng mainit at magaan na pakiramdam. Sa tabi niya ay natigilan si Kali. Nang makabawi siya, napabulalas siya na iyon ang 10,000 taong gulang na ruby spiritual fruit. Tumango si Severin bilang pagkumpirma. Ipinaliwanag niya na ito ay isang natatanging halamang gamot na lalong tumitindi ang lakas habang tumatagal ang panahon. Noong 1,000 taon pa lamang ang edad nito, maaaring nasa ika-4 o ika-5 baitang pa lamang ito. Ngunit kapag lumampas na sa 1,000 taon, ang lakas nito ay maihahambing sa mga halamang gamot sa ika-6 o ika-7 baitang. Ang isang pulang prutas na 5,000 taong gulang ay katumbas na ng isang halamang gamot na nasa ika-7 baitang at nagsisilbing mahalagang sangkap para sa pagpino ng iba't ibang pills na nasa sa ika-7 baitang. Kung idaragdag ito sa Grande Spirit pill na dati niyang pinino, maaari niya itong itaas sa isang mataas na ranggong pill sa ika-7 baitang. At ang nasa harap nila ngayon ay isang ruby spiritual fruit na 10,000 taong gulang. Kabanata 2350. Para sa talaan, ang mga halamang gamot sa ika-8 baitang ay pinahahalagahan ng mga Royal Paragon para sa paggawa ng mga pill sa ika-8 baitang.
Ang pagkagulat ni Kali ay isang natural na reaksyon. Ang enerhiyang nakapaloob sa tatlong pulang prutas na iyon ay maaaring magbigay daan kay Severin na makagawa ng tagumpay sa level 4 o kahit level 5 Paragon nang walang anumang side effect. Kapag pinino at ginawang pills, maaari itong maging Paragon pill na mahalaga para sa mga level 9 Paragon na nagtatangkang makarating sa Royal Paragon, dahil ang rate ng tagumpay ay tataas ng 30%. Ang kahalagahan ng naturang tulong ay napakalaki, kahit para sa mga practitioner sa level 9 Paragon. Sa kabila ng 30% pagtaas na iyon, ang hadlang ng Royal Paragon ay hindi pa rin natatamo ng maraming tao, at hindi mabilang na mga practitioner ang nananatili sa isang walang hanggang estado ng pagwawalang kilos sa buong buhay nila. Bilang resulta, ang 30% pagtaas sa rate ng tagumpay ay itinuturing ng napakahalaga. Kahit si Severin, na bihasa sa mga masalimuot na espiritual na kayamanan, ay hindi maitago ang kanyang kaligayahan. Lumingon siya sa huling pwesto kung saan naroon ang isang pilak na pana na tila gawa sa metal na oro. Tila ang sandata ay naglalabas ng aura ng isang elite quality na espiritual na kayamanan. Ang kalidad nito ay nasa pagitan ng superior quality at malapit ng maging elite quality na espiritual na kayamanan. Inisip ni Severin na maaaring kulang ang orihinal na manggagawa sa asensya mula sa metal na oro. Gayunpaman, nananatili itong isa sa pinakamataas na uri ng espiritual na kayamanan. Sa pagdaragdag ng sapat na metal na oro, maaari pa itong umunlad bilang isang tunay na elite quality na espiritual na kayamanan. Ang tatlong kayamanang iyon lamang ang matatagpuan sa loob ng kuweba. Iniwas ni Severin ang kanyang tingin at itinaas ang kanyang kamay, na kinuyam ang kanyang mga daliri bago mabilis na pinutol ang mga restriction sa Lumigold. Isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa kanyang palad at hinila ang 2 piraso ng Lumigold papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay iniabot niya ang mas maliit na piraso kay Kali at sinabing iyon ay magiging sa kanya at tinanong kung may pagtutol siya. Agad na umiling si Kali at sinabing sapat na sa kanya ang mas maliit na piraso. Kung wala ang tulong ni Severin, alam niyang hindi siya makakatakas ng ligtas matapos makuha ang Lumigold, lalo na't ang kakaibang celestial na penomeno ay nakakuha na ng atensyon mula sa malalayong lugar. Lubos na ikinatuwa ni Severin ang pag-unawa ni Kali. Sinira niya ang restriction na nagbabantay sa Ruby Spiritual Fruit at kinuha ang 3 pulang prutas. Bilang isang medium-rank alchemist sa ikapitong baitang, nag-alangan pa siyang pakawalan ng mga ito nang mapagtanto ang potensyal na mapadali nito ang isang tagumpay sa loob ng ilang taon. Nang mapansin ni Kali ang magkasalungat na reaksyon ni Severin, iminungkahi niyang kunin ni Severin ang prutas habang siya ang kukuha ng pana at tinanong kung sang-ayon siya. Tumango si Severin matapos ang maikling pag-iisip. Bagamat maaaring umunlad ang pana bilang isang elite quality na espiritual na kayamanan, hawak na niya ang Sky Soil Zenith at hindi niya gaanong pinahahalagahan ang isa pang karagdagang kayamanan. Anuman ang kalidad nito, mananatiling panlabas na bagay lamang ang isang kayamanan. Sa pahintulot ni Severin, masayang inangkin ni Kali ang pana bilang kanyang sarili. Kahit hindi niya nakuha ang Ruby Spiritual Fruit, mayroon pa rin siyang pana at isang piraso ng Lumigold. Kung makakakuha siya ng sapat na metal na oro, maaaring maging isang banal na sandata ang pana. Tutal, mayroon naman siyang bahagi ng Lumigold.